Narito na ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo na si Cassandra Leong. Naharang at nahuli ang dalawa sa Indonesia matapos kansilahin ng Department of Foreign Affairs ang kanilang mga pasaporte dahil sa pending arrest order laban sa mga ito. Nakatakdang i-turnover ng NBI ang dalawa sa Senado at Kongreso na siyang nag-issue ng arrest order laban sa kanila. Na-issuehan ng arrest order ang magkakapatid na Alice Guo, Sheila Guo at Wesley Guo kasama na si Cassandra Leong matapos nilang hindi siputin ang mga pagdinig kaugnay ng investigasyon sa ni-raid na Pogo Hub. We coordinated po sa ating foreign counterparts since if you may recall po ang naging basis po ng request po natin for the cancellation of the passport po and pursuant po doon sa Philippine Passport Act po, one of the grounds po para po makancel ang isang pasaporte ay kung may mga pending cases po sila dito sa ating bansa and based po doon sa letter issued by our Executive Secretary, ang ground po na nilagay po doon for the request of cancellation na they are fugitives from justice po. Hataw Balita ngayon. Nakuhaan na ng larawan ang pinatalsik na alkalde na si Alice Guo sa Kuala Lumpur International Airport noong July 21. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Under Secretary Gilbert Cruz, ang larawan ay isang katunayan na nakalabas na ng bansa si Guo. Sinabi naman ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casillo na ang larawan ay kuha ng isang concerned citizen na sa paliparan bago magtungo ang dismissed mayor sa Singapore. Dagdag pa ni Casillo, handang magbigay ng testimonya ang source ng larawan para patunayang lehitimo ang litrato at si Guo talaga ang babaeng makikita dito. Hataw Balita ngayon. Idinawit ng dalawang persons deprived of liberty o PDLs na humarap sa ikalawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kahapon, August 22, ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa umano'y order sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Binayaran umano sila ng tig-1 milyong piso para patayin ng tatlong Chinese pero kulang pa ng 1 milyong pisong ibinigay sa kanila. Hindi rin nila tinupad ang pangakong sila ay palalayain sa kulungan dahilan upang lumapit sila sa House Quadcom at ihayag ang kanilang mga nalalaman. Inilagay ng committee sa House premises ang dalawang PDLs sa pahintulot na rin ng Bureau of Corrections upang agad silang makaharap sakaling kailangan ang kanilang mga partisipasyon sa mga susunod pang pagdinig ng Quadcom. Yung pagtawag ni Superintendent Padilla allegedly to the former president of this republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. So, nakita ko po. Naka-speakerphone. Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente. Opo. Hataw Balita ngayon. Sinalakay ng mga otoridad ang isang manong scam farm sa Parañaque City kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naaresto sa operasyon ang nasa 79 na individual. 67 sa mga ito ay pawang dayuhan habang 32 naman ang mga Pilipino. Ayon sa PNP, inilunsad ang raid batay sa sumbong na umano'y pagkakasangkot ng naturang scam farm sa cryptocurrency at love scam gamit ang mga Pilipina. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang inventory ng mga otoridad sa sinalakay na scam farm. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng mababang kaso ng MPAC sa Pilipinas, sinabi ng Department of Health na nagpahayag na rin sila ng interest sa World Health Organization
o WHO para makakuha ng bakuna laban sa nasabing sakit ang bansa. Iginiit ni Health Associate Secretary Albert Domingo, malabong makakuha agad ang Pilipinas dahil sa ngayon ay nakatuon ang supply ng bakuna sa mga bansang may outbreak ng Mpox. Gayunman, hindi ito dapat ikabahala ng publiko dahil ayon kay Asek Domingo, di gaya ng COVID-19, hindi airborne o napapasa sa hangin ang Mpox. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan pa ang DOH sa mga eksperto para sa ilalabas nilang guidelines ukol sa sakit na Mpox. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na abot sa 1.5 million ang bilang ng mga pasaherong daragsa sa lugar hanggang sa pagtatapos ng long weekend mula August 19 o noong Lunes hanggang sa August 27 sa susunod na Martes. Posible anya na ang mga inaasahang uuwi ay papunta lamang sa malapit na mga lugar gaya ng mga probinsya sa Calabar Zone. Gayun din ang mga pupunta ng Batangas Port na bibiyahe naman patungong Marinduque o Mindoro. Ayon sa management ng PITX, meron namang dagdag na bus ang nakaabang sakaling kulangin dahil sa dami ng mga pasahero. Nagdagdag na rin sila ng mga personnel na mag-a-assist upang mapabilis ang paghahanap ng mga ticketing booth at mga bus na sasakyan ng mga pasahero. Regular din na may nag-iikot ng mga security personnel mula sa terminal at sa Parañaque City Police Station para sa kaligtasan ng mga biyahero. Ang in-expect natin dahil biglaan yung pag-announce ng holiday na to, ang in-expect natin short-term vacations like within Batangas, ayan, Quezon or Baguio. Ang bulto ng pasahero natin ay mga galing coming from or going to Calabar Zone areas naman. Kasi yung mga nagsistay sa Manila for the weekdays, uuwi na yan sa kanilang mga bahay within Calabar Zone. Hataw Balita ngayon. Matapos mag-issue ang Malacanang ng memorandum na nag-uutos sa DFA at DOJ na kansilahin ang pasaporte ni Alice Guo at mga kasamahan nito, nagbigay ng pahayag ang kalihim ng DOJ na si Secretary Boying Remulla at sinabi na mas may hirapang mapabalik si Alice Guo sa bansa kapag nirevoke ang Philippine passport nito. Dagdag ng kalihim, kapag nakansela na kasi ang passport ni Guo, kailangan pa ng ibang travel documents na maaaring ituring na admission na ito ay Pilipino bago maibiyahe pabalik ng bansa. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad si Guo matapos mapaulat na nakalabas na ito ng Pilipinas mula pa noong nakaraang buwan. Hindi pa rin ikinukonsidera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ligtas na for human consumption ang mga isdang nahuhuli sa 5 coastal municipality sa Cavite matapos na hindi pumasa sa ikatlong sensory evaluation. Samantala, 4 na bayan naman sa Cavite ang pinayagan na ang pangingisda. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon. Matapos ang isinagawang 3 sensory evaluation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR noong August 7 to 21, pasado sa 3 pagsusuri ang mga isdang nahuli sa bayan ng Naik, Ternate, Kawit at Maragondon, Cavite, kung kaya itinuturing na itong ligtas for human consumption. Ngunit ang mga isda naman na nahuli sa Cavite City, Bacoor City, Noveleta, Rosario at Tansa ay 2 beses lang pumasa sa naturang sensory evaluation na isinagawa ng BIPAR noong August 16 to 21. Bunsod nito, hindi pa rin itinuturing na ligtas itong kainin. Ayon sa BIPAR, maituturing lang na safe for human consumption ang isda kung pumasa ito sa 3 sensory evaluation. Noong August 13, idineklarang ligtas ng kainin ang mga lamang dagat na nahuhuli sa mga baybaying sakop ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas at Metro Manila matapos na pumasa sa series ng sensory evaluation at maging ng PAH testing. Nananawagan naman ang Department of Agriculture BIPAR na manatiling nakamonitor sa sitwasyon na ibinibigay ng pamahalaan. Sa mga kababayan natin na mayroong concern o katanungan, maaari nila magtungo sa pinakamalapit na DA BIPAR office o mag-email sa do@bipar.da.gov.ph.
Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakauwi na sa kanyang hometown sa Santa Cruz, Davao del Sur si Paris 2024 Olympic bronze medalist Neste Petesio, kung saan sinalubong siya ng parada at parangal. Ayon sa Pinay boxer, balak muna niyang magpahinga bago muling sumabak sa training para sa 2028 Los Angeles Olympics. Inihayag rin niya kung saan gagamitin ang natanggap na insentibo. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isang motorcade ang sumalubong kay two-time Olympic medalist Neste Petesio nang umuwi sa kanyang hometown sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nag-abang kay Neste ang maraming estudyante, guro at mga kababayan na proud makita ang kanilang idolo. Gabi na-overwhelm ko. Na-overwhelm ko sa inyo ang pagdawat sa kuha. Sa ikaduhan ako nga medal garon. Sa suporta nga inyong gihatag garon. Sa kanyang pag-uwi, pinagkalooban siya ng 850,000 pesos na cash incentive na lokal na pamahalaan. Sinabi rin ni Santa Cruz Mayor Nelson Sala na balak nilang magtayo ng gym sa bayan para sa mga batang gustong tularan ang yapak ni Neste. Na may area diya, negotiate na mo na ron. Ang plano na ko dahil mo naman nag-sports center. The same time, drug beauty. Na langoy, boxing, billiard, kanang pwede ang Pinoy. Nangako naman si Neste na ibabahagi niya ang kanyang kaalaman sa mga kabataang gustong matuto ng boxing. Nang tanungin kung ano ang balak niyang gawin sa natanggap ng mga insentibo at reward, sinabi ni Neste na mayroon na siyang investment plan. Ngunit hindi ito para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Lahat po. Gusto kong nasa isang compound lang kami na nakikita ko yung mga kapatid ko bilang panganay po. Ayaw kong nahihirapan din mga kapatid ko. So lahat ng yun, ini-invest ko para sa kanila. Gusto kong most especially sa mga pamangkin ko. 32 anyos na si Neste at batid niyang sa edad na ito, kailangan na rin niyang isipin ang pagkakaroon ng sariling pamilya at pagre-retiro sa sports. Pagkatapos ng Paris 2024 Olympics, balak ng Pinay boxer na magpahinga muna bago sumabak sa training. Posible ring magkaroon ng pagbabago sa kanyang coach at training regimen para lubos na makapaghanda sa mga susunod na kompetisyon. Kasama sa mga posible niyang salihan ay ang ASEAN Games, SEA Games at iba pang World Games. Balak niya ring sumabak sa 2028 Olympics sa Los Angeles, USA. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Isinagawa ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking drone attack sa Russia nitong Miyerkules. Sa gitna ito ng counter-offensive ng Kyiv sa Kursk region ng Russia. Itong mahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Russian Defense Ministry na nawasak nito ang nasa 45 drone ng Ukraine sa isang gabi. Ayon kay Mayor Sergei Sobyanin, nasa Moscow ang 11 sa mga ito. Dagdag nito, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon. Sinabi rin niya na ito ang isa sa pinakamalaking drone attack sa bansa. Aniya, may mga drone din na namataan sa Podolsk, isang syudad na timog ng Moscow. Nangyari rin ang atake sa gitna ng paglalakbay ni Russian President Vladimir Putin patungong Chechnya upang makita ang local troops at volunteers na handang sumali sa gyera. Ito ang kaniyang unang paglalakbay sa loob ng 13 taon. Ayon naman sa Air Force ng Ukraine, nawasak din ito ang 50 to 69 Russian-launched drone sa isang gabi. Sinabi ni dating Russian President Dmitry Medvedev na mas malayo ang tsansang makipagnegosasyon ang Russia sa Ukraine matapos nitong atakihin ang Kursk. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng gobyerno ng Australia na makikisa sila sa pagpapagawa ng mga long-range missile kasama ang Norway Kongsberg Defense. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon.
Kinumpirma ni Australian Defence Industry Minister Pat Conroy noong August 21, Miyerkules, sa kanyang anunsyo na mamumuhunan ng gobyerno ng Australia ng $850 million o 29.5 billion pesos para gumawa ng long-range missiles kasama ang Norway Kongsberg Defence. Ayon sa anunsyo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magmamanufacture ng missiles sa labas ng Norway. Ang mga nasabing missiles ay tinatawag na Naval Strike Missiles at Joint Strike Missiles. Gagamitin ng Australian Defence Forces sa mga modernong anti-ship cruise missiles para palakasin ang kanilang depensa sa anumang pagbabanta sa pangdagat o panlupa man, upang masiguro ang seguridad ng bansa at mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan nito. Nabanggit din na may 2 pasilidad ang may kakayahan na mag-manufacture ng nasabing missiles. Yun ay ang itatayo pa lang na factory na nasa Newcastle Airport Precinct sa Australia, at ang isa naman ay ang isang factory sa Kongsberg sa Norway. Dahil sa itatayong bagong pasilidad sa Newcastle Airport Precinct, nagbibigay ito ng oportunidad na makagawa ng mga trabaho para sa mga mamamayan ng Australia, lalong-lalo sa construction industry, at dahil dito ay malaki ang maitutulong nito sa kanilang ekonomiya. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa patuloy na pagtaas ng unemployment rate sa China, milyon-milyong college graduates sa bansa ang napilitan ng pumasok sa mga low-paying job, samantalang ang iba naman ay pinipili ng umasa sa pensyon ng kanilang mga magulang. Dahil dito, nabuo ang bagong henerasyon ng working class sa bansa na tinaguriang Rotten Tail Kids. Ito ang humahataw na balita ni Christine Rosasia. Hataw Balita Ngayon. Hinaharap ngayon ng milyong-milyong bagong college graduates sa China ang mataas na unemployment rate sa bansa. Bunsod nito, tumatanggap na ang ilan sa mga kabataan na mga low-paying jobs, samantalang ang iba naman ay umuwi na lamang sa kanilang magulang at umaasa sa pensyon ng mga ito. Noong Abril ng nakaraang taon, umabot na sa 20% ng halos 100 milyong Chinong nasa edad na 16 hanggang 24 ang walang makuhang trabaho. Sa datos naman ng nakalap nitong Hulyo ng taong kasalukuyan, nasa 17.1% naman ang mga kabataang walang trabaho kasunod ng pagtatapos sa kolehiyo ng mahigit na 11 milyong kabataan sa bansa nitong tag-init. Dahil dito, maugo ngayon sa social media ang katagang Rotten Tail Kids na nagmula sa catchword na Rotten Tail Buildings na tumutukoy naman sa milyon-milyong bahay na ipinagawa sa China noong 2021, ngunit hindi napakinabangan dahil hindi pa ni ito tapos hanggang sa ngayon. Patuloy naman ang pamahalaan ni President Xi Jinping sa panawagan at pagsuporta sa mga kumpanya at negosyante upang maging prioridad ang pag-hire sa mga kabataan. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Isang leukemia patient nadugtungan ang buhay dahil sa MCGI blood donors. Tuloy-tuloy ang isinasagawa ang bloodletting activity ng Members Church of God International sa abroad dahil sa malaking demand ng dugo. Sa Estados Unidos, kada 2 segundo ay may nangangailangan ng dugo. Sa Pilipinas, nagsasagawa naman ng weekend blood donation drive ang MCGI upang tugunan ang pangangailangan sa emergency situation at matulungan ang mga may malulubhang karamdaman. Si Jun Soriao, humahataw. There's no substitution for blood. There's no artificial blood. Malaki ang demand ng dugo sa mga medical facility sa estado ng Texas. Ang Texas ang isa sa pinakamataong lugar sa South Central Region ng United States. Sa North, Central at East ng Texas pa lamang, nagdo-double effort na ang mga blood collection center para makakuha ng mga donor dahil sa mahigpit na pangangailangan sa dugo. Sa bawat 2 segundo, may nangangailangan ng dugo. We need roughly 1,500 donors a day in order to meet our community's needs. Carter Blood Care offers
offers blood to, I think it's 52 counties, if I'm not mistaken. Regular partner na ng isang independent blood care center sa kanilang mobile drive ang MCGI Dallas, Texas chapter. Quarterly o kada 3 buwan ay ginaganap ng mga volunteer ang kanilang commitment sa paggawa ng mabuti na may ngiti sa kanilang mga labi. It's only a take a pint, a unit, to save somebody's life. And y'all welcome us with open arms, smiles, and it's well worth it. Every step is well worth it. Ang nurse na si Ruth Flores, maraming beses nang sumubok na mag-donate ng dugo. Ngunit madalas siya ay bigo. Actually, nakailang try na ako. Laging nade-decline. Nahirapan sila sa vein ko. Katulad kanina, medyo nahirapan siya. Pero finally, nakuha naman. Ang kanyang karanasan ang isa sa mga nagtulak sa kanya upang magdugtong din naman ng buhay sa iba. Napunta ako dun sa point na ang normal blood kasi nasa 9 yan. Sa mga taong hindi nakakaalam, 9 dapat at least ang dugo mo para maging okay ka. Yung dugo ko that time is 5.4. So kalahati halos nung normal. Kaya naramdaman ko yon na kung hindi ako mabibigyan ng dugo, pwedeng mamatay na ako. Kaya ramdam ko yung sinabi ni Kuya na pagdudugtong ng buhay talaga yung dugo. Kakaibang rendezvous naman para sa MCGI volunteers ang Mobile Blood Collection Center na ito sa Kanagawa Prefecture, Japan. Imbis na iukol ang oras sa pamamasyal at iba pang recreational activities sa kanilang day off, pinili ng grupo na magbigay ng dugo para sa mga nangangailangan. Para sa kanila, makikita ang oportunidad na makatupad sa paggawa ng mabuti kung hinahanap ng buong sikap. Una po sa lahat, salamat po sa Diyos ng maraming salamat sa pagkakataon na ito. Totoo po na hinahanap po natin ng mga ganitong pagkakataon kasi part po ng tungkulin natin ito bilang Kristiyano na tayo ay magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Siyempre po, katulad ng iniaral sa atin ni Kuya, na sa isang maliit na paraan na ito, nakakapagbahagi tayo ng buhay natin, na ibibigay natin ang buhay natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, na kung sakaling mangailangan sila ng dugo, meron silang makukuhaan ng dugo. Ayon kay Yamazaki Tomohisa ng Blood Promotion Division ng Japan Red Cross, bukod sa mga emergency gaya ng aksidente, 80% ng pangangailangan sa dugo ay para sa mga may malubhang karamdaman gaya ng leukemia. Malaking bagay anya ang mga regular na donors gaya ng ginagawang ito ng MCGI. Sa iba't ibang bansa at kontinente, aktibo ang MCGI volunteers sa advokasiyang ito na pinasimulan sa Pilipinas. Anuman ang wika at lahi, magkakaisa ang puso sa pagdamay upang makapagdugtong ng buhay. Noong nakaraang buwan ng Hulyo, nakalikom ng halos 4,000 bags ng dugo ang MCGI sa ginanap na simultaneous bloodletting activity sa 80 lugar sa Pilipinas pa lamang. Upang maging sustainable itong ginagawang ito ng MCGI ay every week may mga local chapter na naka-schedule para sa isang bloodletting activity. Gaya nito sa Parañaque City. As I speak ay August 18 ngayon, Sunday. At ito po ay first time ko na makapag-donate ng dugo. At kaya naman po nagawa ko ito, una sa tulong po at awa ng Diyos, at doon sa mga testimonials ng mga volunteer ng MCGI, kung ano yung naging objective nila at kung gaano kahalaga yung pagdodonate ng dugo. Yun ang nag-move talaga sa akin para sa tulong at awa ng Diyos ngayong araw na ito
ay maging bahagi ng aking history o history ng aking buhay sa loob ng 50 years. First time po ako nakapag-donate ng dugo. At ang hakbang na ito ng MCGI ay nakatutugon sa mga taong nag-aagaw ng buhay, gaya na lamang ng isang ginang sa Apalit, Pampanga. Hindi malilimutan ni Rafael Cordes nang malagay sa panganib ang buhay ng kanyang asawang si Cherry dahil sa sakit na T-cell lymphoblastic leukemia. Noong nakaraang buwan, bumaba ang platelet count ng kanyang asawa, dahilan para ma-confine ulit ito sa ospital. At dahil sa dami ng dugo na kailangan, kaya ginawa namin, nag-post na lang kami sa social media, nagpatulong kami sa mga kaibigan, mga kamag-anak namin, share post hanggang sa yun yung pamangkin ko is nag-aaral dito sa La Verdad, sa one of the schools ng MCGI. Siguro parang sa mga kaibigan na rin nila, nag-connect, nakakuha kami ng dugo sa MCGI na within that day, na isalin sa kanya. Kasi pagkabigay ng endorsement, pinikap na lang namin nasa JBL. At ang maganda po noon, wala pala kaming babayaran nung kinuha namin yung dugo sa JBL. Parang ang luwag sa kalooban namin na blessings ito. Kasi unang-una, ang hirap humanap ng dugo kung saan kukuha. Lalo yung platelets. Buti sana kung isang bag lang, hindi. 10 platelets yung kinailangan namin. Tapos hindi pa ako member ng MCGI, nabigyan ng dugo. Kumbaga, ang laking tulong po sa akin. Kasi hindi ako member, pero naging kumbaga beneficiary ng dugo. Nagpaabot din ng pasalamat si Cherry sa mga taong hindi man niya nakita ng mukhaan, ngunit bukas ang palad na umalalay sa kanyang kalagayan. Sa ilang bags po na dugo at platelets na nasalin sa akin, maraming salamat. Kung kanino man yun, sabi nga namin, naglulokong kami. Marami ng dugo ang nasalin sa akin, hindi ko na alam kung kanino man yun. Pero malaking tulong po ang nagawa sa akin. Kumbaga, kasi 8 counts lang po ang platelets ko, mababa yun . Kumbaga, ang laking tulong po at ngayon, tamo, okay pa ako. Kaya po maraming salamat kung kanino man po dugo yun at sa MCGI po. Isa lamang si Cherry sa maraming pasyente na nabiyayaan sa blood donation drive na ito ng MCGI. Patunay na ang kakapusan sa dugo ay matutugunan sa pagtutulungan ng mga taong naturuan na gumawa ng kabutihan. Ang dugo hindi na ma-manufacture sa laboratory. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, saan man gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay ng buhay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Jun Suriao, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinarayo ngayon ng mga bakasyonista ang isa sa mga staycation spots sa Tanay Rizal na napaliligiran ng kabundukan, mga puno at ilog. Perfect din ang lugar para sa pamilya at mga kaibigan dahil sa Instagrammable view nito. Si Jolitz Matanggat may patikim. Hanap mo ba ay pahinga mula sa ingay at stress ng lungsod? Oras na para magbakasyon sa lugar kung saan ang hangin ay sariwa at ma-enjoy ang ganda ng kalikasan. Lahat ng yan matatagpuan sa Natividad Campsite sa Barangay Santo Niño, Tanay Rizal. Mayroon itong malinis na kapaligiran, makapigil hiningang tanawin na kabundukan at mga huni ng mga ibon na masarap pakinggan.
Pwede kang mag-relax sa tahimik na hardin nito o di kaya'y maligo sa mini pool na mula sa bukal ang tubig. Maaari ring humiga sa hammock kung saan feel na feel ang kalikasan. Mayroon din silang maaliwalas na kwarto na may bintanang tanaw ang Instagrammable view ng paligid. Agaw pansin din ng kanilang kawa kung saan pwedeng-pwede kang magbabad para chill na chill ang experience. Kaya i-accommodate sa campsite ang 25 to 50 persons dahil mayroon din itong 2 bungalow at mga triangle house. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na ang Natividad Campsite na siguradong swak na swak sa iyong pamilya at barkada. Bisitahin lamang ang kanilang Facebook page para sa iba pang impormasyon. Jolits Batangat, humahataw sa balita ngayon. Inalis ang promotional video ng Conservative Party ng Canada matapos makita roon ang Russian-made na fighter jets. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Balita ngayon! Inihayag ng Conservative Party ng Canada ang pag-aalis ng promotional video nito na nirelease noong weekend dahil sa nakitang Russian-made fighter jets. Ayon kay Sarah Fisher, Director of Communications for the Conservative Party of Canada, nangyayari talaga ang pagkakamali habang kinumpirma nitong naalis na ang naturang video. Makikita roon na nagsasalita si Conservative leader Pierre Poilievre tungkol sa Canadian fighter jets na nagsasagawa ng training mission upang protektahan ang bansa. Ngunit ayon sa Defense Minister ng Canada, ang fighter jets na nasa video ay Russian-made warplanes. Umani naman ng sari-saring batiko si Poilievre matapos matukoy ang naturang fighter jet sa video at maging ang ibang clips ay kuha sa Ukraine at hindi sa Canada. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Natukoy na ang sanhi ng isang malakas na pagsabog at pagyanig na naramdaman sa ilang bahagi ng Western Australia noong Miyerkules, August 21. Inako ng Republic of Singapore Air Force na isang high-powered jet nito na lumipad sa baybayin ng estado ang nagdulot ng misteryosong sonic boom. Ito ang humahataw na balita ni Danny Dalieva. Hataw balita ngayon! Libu-libong posts tungkol sa isang malakas na pagsabog na naramdaman sa southern suburbs ng Western Australia ang lumabas sa social media bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, August 21. Ilang siyentipiko ang nagpahayag na posibleng nagmula ang pagsabog sa pagbagsak ng isang meteorite. Wala namang iniulat na pagsabog ang emergency services ng estado, ngunit pinabulaanan ng Geoscience Australia na isang lindol ang sanhi ng pagsabog. Kahapon, August 22, inako ng Republic of Singapore Air Force o RSAF ang misteryosong insidente at pagyanig na naramdaman mula sa suburbs ng Hamilton Hill hanggang Mandurah. Humingi naman ng paumanhin ng RSAF sa naidulot na alarma ng pangyayari. Ayon sa RSAF, isang sonic boom na dulot ng isa nitong F-15 fighter jet ang pinagmula ng insidente. Nararanasan ang sonic boom kapag ang isang bagay ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa speed of sound na nasa 1,236 km per hour. 4 na RSAF F-15 aircrafts ang dumating at nagsimulang mag-training sa Royal Australian Air Force o RAAF Base Pearce mula pa noong August 13. Sa isang pahayag, sinabi ni Western Australia Premier Roger Cook na kailangang ipagpatuloy ang military exercises dahil kritikal ito para sa kaligtasan na rin ng estado sa hinaharap. Danny Dalieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Umabot na sa halagang $1 milyong ang isang gold bar dahil sa pagtaas ng presyo ng ginto. Samantala, tumaas ng 57% ang mergers at acquisitions ng US oil at gas industry sa nakarang taon.
Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa halagang $1 milyong o 56.4 million pesos ang isang gold bar dahil sa pagtaas ng presyo ng ginto. Nakita ang spot gold na umabot sa mahigit $2,500 o 141,000 pesos bawat troy ounce, ang pinakamataas na presyo sa kasaysayan. Katumbas ng $1 milyong ang isang standard gold bar na may tinatayang 400 troy ounces. Nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng ginto dahil sa inaasahang pagbaba ng interest rate ng Federal Reserve. Bumibili na ang mga central bank, lalo na ang China, ng ginto upang bawasan ang pag-asa sa US dollar. Tumaas naman ng 57% ang mergers at acquisitions sa US oil at gas industry sa nakaraang taon. Nagkaroon ng pagtaas sa mga activity dahil sa pangangailangan ng mga kumpanya na mag-consolidate at mag-streamline ng operations. Nagdudulot ito ng potensyal na pagtitipid sa gastos, pagtaas ng efficiency at strategic positioning ng mga kumpanya. Maaaring magkaroon ito ng epekto sa presyo ng langis at gas, employment at investment sa sektor. Nagbibigay ang mga detalyeng ito ng overview sa mga trend at implications ng pagtaas ng M&A activity sa US oil at gas industry. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mahigit sa 90 new and classic films ang inilabas ngayong 2024 New York Film Festival na ginanap sa world-renowned Lincoln Center sa New York. Ngayong taon, dinaluhan ang film festival ng mga filmmaker mula sa iba't ibang bahagi ng Asia gaya ng China, South Korea, Japan, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Indonesia, Mongolia, Malaysia, Vietnam at kabilang na ang Pilipinas. Ipinagmamalaki ng mga Asian movie enthusiasts ang siyam na world premiere, 12 international premiere at 30 North America premiere ngayong taon sa taunang festival. Ayon sa festival director na si Samuel Jamir, ang NYAFF ay nagsisilbing isang tulay ng dekalidad na palabas mula sa Asia gaya ng Parasite at Everything Everywhere All at Once. Magsasagawa ng Filipino Film Caravan 2024 sa Ottawa, Canada. Samantala maghahandog naman ng free legal aid clinic sa Philippine Consulate sa San Francisco, USA. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Iniimbitahan nating makabayan at mga foreigners sa launching ng Winter Escapade Line sa Philippine Consulate sa Calgary, Canada. Gaganapin ito sa August 27, alas 6 ng gabi sa Dr. Jose Rizal Hall ng Konsulado. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Calgary sa facebook.com/phincalgary. Magkakaroon naman ng Filipino Film Caravan 2024 sa Philippine Embassy sa Canada bilang pagdiriwang ng 75th anniversary ng Philippine-Canada Diplomatic Relations. Inanyayahan ang mga kababayan natin na panoorin ng itatampok na 3 critically acclaimed Filipino films. Sa mga interesadong manood, mag-register lamang sa qrco.be/PH Film Caravan Ottawa. Maghahandog naman ng free legal aid clinic para sa mga kababayan nating nangangailangan ng legal advice. Gaganapin ito sa Philippine Consulate sa San Francisco, USA sa September 6 alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa mga maaaring ikonsulta ay tungkol sa Philippine family, property and land ownership laws, probate, employment at criminal issues, U.S. family divorce at immigration laws. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Winnipeg, Manitoba, Canada sa September 29 to 30. Sa mga nangangailangan ng passport services, mag-book lamang ng inyong appointment sa passport.gov.ph at hanapin lamang ang outreach in Winnipeg, Manitoba. Maaari namang mag-book ng appointment ang mga nangangailangan na iba pang consular services gaya ng civil registry, dual citizenship at notarial services sa pamamagitan ng pag-email sa consularmatters@philcongen-toronto.com. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/phintoronto.
Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong araw ng Biyernes, panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Ngayong umaga po asahan ang mga pagulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao dahil dun sa mga convergence or salubungan ng hangin. Kung ngayong umaga asahan yung epekto ng easterly sa may eastern section ng Luzon and Visayas, eventually po pagsapit po ng tanghali at hanggang sa long weekend ay iiral na po muli ang habagat or southwest monsoon at itong habagat ang magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Hindi rin natin inaalis yung tsansa na itong cloud clusters dito sa may parting Mimaropa ay posibleng mabuo as shallow circulations po or low pressure area, kaya patuloy po natin itong imo-monitor sa ngayon. Samantala, yung ating weather disturbance naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay lumakas pa bilang severe tropical storm. Ito po ay may international name na Shanshan at nasa layo pa rin higit 2,100 kilometers po sa silangan ng Central Luzon. Walang inasahang direct effect itong si Bagyong Shanshan at kikilos pa hilagang kanluran sa patungo po sa may area ng Southern Japan. At sa natitira pang bahagi ng long weekend, asahan pa rin po ang epekto ng habagat or southwest monsoon. At pinaka-apektado pa rin po ang Southern Luzon, Visayas, and western portion of Mindanao. Itong habagat natin ay nakikitang bahagyang pinalalakas nitong si Bagyong Shanshan na nandun pa rin po sa labas ng area of responsibility at malayo pa rin. However, asahan pa rin natin yung bahagyang maulap or mostly cloudy skies for most of those areas na nabanggit natin at mataas ang tsansa ng mga light to moderate with the times heavy rains sa Sabado at sa Linggo. So make sure po na meron tayong barangalang sa ulan at lagi makinig at magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Worst case scenario po yan. At mag-ingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na dito sa may areas po ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, and Bangsamoro Region. At pagsapit po ng August 26, Monday, ilang areas pa ng Southern Luzon, itong Bicol Region, Calabarzon, mataas na rin po ang tsansa ng mga pag-ulan as early as Sunday. Then dito sa Metro Manila, may mga afternoon or evening thunderstorms po tayong mararanasan. Ganyan din sa may Central Luzon, habang sa may Northern Luzon, mga isolated or localized thunderstorms lang ang mararanasan. Ang ating sunrise is 5:43 in the morning at ang sunset ay bahagyang mas maaga, 6:14 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa atin namang shout out. Ayan, shout out po sa mga suki po natin diyan sa Oriental Mindoro sa Barangay Matulatula. Andyan po si Pining Villanueva. Kasama po sila Attorney Sandy Villanueva at kapatid niyang si Brad John Villanueva. Siyempre, ganoon din kila Brad Jassy Mertalia and family. Sunny? Ayun, amigo Sherwin, shoutout din sa ating mga taga-subaybay naman dito sa Los Angeles. Siyempre, ang Arby's couple, ang Kamarse couple at si Brother Erwin Azul at ang kanyang buting may bahay na si Aurora. Kamusta na kayo? At ganoon din na shoutout, amigo, yung mga kasama nating MCGI, mga members natin na patungo naman dyan sa mga bansa sa Latin America para sa Midi-Quida natin, amigo. Go ahead, Mary Jo. Happy long weekend sa ating mga kababayan at mga nanonood ngayon na amigo, no? Long weekend at advance happy birthday na rin sa uncle ko na nasa Singapore, si Kyrie Malariado, at sa nanay ko at advance happy birthday din. At sa mga nanonood sa atin dyan sa Incheon at Dolgoji ng South Korea, hello po sa inyong lahat. Sherwin, amigo. Ayan, ihabol ko si Louie Lipanya na nagkarlan Laguna, mga suki nating matatagal na yan. Tsaka si Hener Aliparo ng Kabuyo Laguna. At yung dyan sa abroad, sila Emma Sikuhara at Elena Yang ng Simpong Taiwan. At ganoon din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350.
Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa ginaganap na mass indoctrination ng MCGI. Nasa day number 10 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. At patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng mga MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity po ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 24, talatang 16. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-23 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Colubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Friday morning, August 23, 2024, mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Mary Jo Malariado mula po dito sa Taguig City. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo Libertad 350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga. Happy weekend sa ating lahat.